Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako nga pala si Carlo, Tubong, Batangas. Ang karanasang ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa lugar ng Aklan, kung saan kami nagbakasyon. Binata pa ako ng mga panahong yon, at sa pagkakatanda ko ay mga taong 2001 nang maranasan ko ang pangyaring ito. Kabababa lamang ni Papa ng barko nang mag-aya siya kay Mama nang magbakasyon kami sa lugar na kinalakihan niya. Binata pa lamang daw kasi ito nung huling nagbakasyon sa lugar na yon. Pumayag naman si Mama gawa ng ni minsan hindi pa kami nakakapunta dito. Kalimitan kasi ay sila Lola Sally at Lolo Ronaldo ang palaging nagbabakasyon sa bahay. Kaya noong sabihin ni Mama sa aming magkapatid ang tungkol sa plano nilang dalawa, wala nang pagdadalawang isip ang sumang-ayon kaagad kami. Nung nasa biyahe kami ay walang tigil sa pagpapaalala sa aming magkapatid si Mama. Ayon sa kanya, kapag naroroon na umano kami sa probinsya ni Papa, huwag daw naming pairali ng katigasan ng ulot. Huwag gumala kung saan-saan gaya ng nakagawian namin. Delikado umano ang lugar na kinalakihan ng aking ama. Partikular na sa mga liblib na baryo, sitio o purokman. Marami umanong tinatawag na manlalason o manlalason, mambabarang, aswang, at iba pa. Lalo ka na, Carlo. Huwag mong pairalin yung katigasan ng ulo mo at huwag mo akong bigyan ng problema. Ayokong mangonsumisyon sa inyong magkapatid kapag naroroon na tayo sa bahay ng lola at lolo nyo. Tandaan nyo yan. Oo na po, Ma. Di pa nga tayo nakakarating kina Lola Sally. Kung ano-ano na yung mga sinasabi mo. Tsaka huwag mo na akong idamay sa katigasan ng ulo ng mga kapatid ko. Malaki na po ako. Kakamot-kamot na reklamo ko noon. Abay, nagpapaalala lang naman ako, ha? At baka makalimutan ninyong wala kayo sa bahay natin. Ganun pa naman kayo palagi kapag nasa ibang lugar. Oras na naroroon na tayo sa bahay ng lolo't lola nyo, mas mainam na yung pinagsasabihan kayo. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ni Mama. Yung tungkol sa mga manlalason na yan o sa mga aswang-aswang. Nasa makabagong henerasyon at pawang kalokohan na lamang ang mga ganong klaseng paniniwala ng mga matatanda at usap-usapan pa tungkol sa mambabarang, mangkukulam aswang o kahit na ano pa mang nilalang. Isa pa, ang pagkakaalam ko noon, tinatakot lamang ng mga matatanda ang mga kabataan para makinig at sumunod sa kanila. Sa ilang araw nga ng pagbabaksyon namin sa lugar ni Papa, naging maayos at masaya naman ako. Mababait ang mga pinsan ko, nakaka-jamming ko pa nga sila palagi. Kapag may mga lakad sila, isinasama rin nila ako at walang magawa ang aking ina. Kahit gaano kasi ito kahigpit na pagbawalan akong huwag maglalakwat siya, hindi niya naman matanggihan yung pagyaya nitong mga kamag-anak namin. Siyempre, bakasyon nga, di ba? Isang beses nga noon, nasa kalsada ako't naglalakad pa uwi na ng bahay. Bandang 3:00 ng hapon. Sobrang napakatahimik ng buong paligid. Hindi ko alam kung bakit wala man lamang akong taong nakikita sa kalsada o maging sa labas ng bahay man lamang ng mga nadadaanan ko. Kakaiba din ang simoy ng hangin dahil sa parabang may dala yung kilabot sa katawan. Isang beses pa akong nagpalinga-linga bago itinuon ng pansin sa nilalakaran ko. Nang sa hindi sinasadya, may nasagi akong babae nun. Mabuti na lang at mabilis kong nahawakan ng babae bago pa siya nawala ng balanse at matumba. Sa palagay ko, kaidaran ko lamang siya. Nagulat pa nga ako at naitanong sa sarili kung saan nanggaling ito. Gayong
nasisiguro kong wala akong nakitang taong makakasalubong kanina bago ako yumuko at itinuon ng pansin sa paglalakad noon. Pasensya na, hindi ko sinasadyang masagi ka. Nakayuko kasi ako kaya hindi kita napansin eh. Nahihiyang wika ko, kahit na may halong pagtataka kung bakit nga nasa harapan ko na yung dalagang ito. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Tanong ko ulit, nang makita kong hinawakan itong balikat niyang nabangga ko. Sinabi ng dalagang ayos lamang siya. Huwag daw akong mag-alala't hindi naman siya gaanong nasaktan. Pasensya ka na talaga. Hindi ko sinasadya. Kasalanan ko. Dapat sa harapan ako nakatingin. Ayun tuloy, nasaktan kita. Malapad nang umiti ang dalagat inulit ang sinabing ayos nga lang daw talaga siya. Kaya't huwag na akong mag-alala pa. Hindi ko alam kung bakit na mga sandaling ngintian ako ng dalaga. Napawi na lang bigla yung pagtatakang nararamdaman ko. Napalitan yun ng, alam mo yung gumaan yung loob mo. Lalo na noong tapikin niya ako ng isang beses sa braso at nakangiting nagpakilalang Sabrina. Tinanong niya pa ako kung bago lang daw ba ako sa baryo. Dahil yun pa lamang ang unang pagkakataong nakita niya ako noon. Tumango ako at ipinakilala na rin ang sarili. Matapos kong makipagkilala kay Sabrina, napansin kong tumingin siya sa likuran ko. Nagmadali na itong magpaalam at nagpatuloy na sa paglalakad. Nang sundan ko siya ng tingin, napansin ko kaagad na parang natataranta ito. Nakita ko ring hindi makatingin si Sabrina sa pinsan ko nang makasalubong niya yon. Bagkos ay nanatiling nakayuko lamang ang dalaga at nakatuon ng pansin sa dinadaanan. Yun bang parang takot na takot siyang may makakita sa itsura niya. Kaya pilit niya yung tinatago sa pamamagitan ng mahaba niyang buhok. Insan, pauwi ka na ba kina lolo? Teka, mag-isa ka lang. Nasaan si Burnok? Bakit hindi ka niya sinamahan? Tanong sa akin ni Jerome nang malagpasan niya na si Sabrina. Binabae ang pinsan kong ito, pero hindi siya gaya ng ibang nagsusot ng mga pambabaeng damit at nagpapahaba ng buhok noon. Bruskong-brusko ito kung titingnan. Huwag lang gumalaw. Dahil oras na kumilos at magsalita ang pinsan kong ito. Aba, daig pa si Rufa may kinto. Oo, pauwi na ako. May binili lang ako sa tindahan kaya hindi ko na isinama si Burnok. Nang tuluyan na siyang makalapit ay nilingon niya ang dalagat. Narinig ko ang tanong niya kung kinausap daw ba ako ng babaeng nakasalubong niya. Tumango ako at sinabi ko ang nangyari kanina. Bakit? May problema ba, insan? Takang tanong ko nang makita ko ang ekspresyon ng kanyang mukha matapos kong sagutin ang tanong niya. Sa susunod, insan, kung pwede lang ay huwag mo nang kausapin o pansinin yung babaeng yon. Kapag makakasalubong mo siya uli ha, mahirap na't baka mapano ka pa. Wika sa akin ni Jerome habang hindi inaalis ang tingin sa dalagang papalayo. Nagtataka namang tinanong ko siya kung bakit hindi ko pwedeng kausapin o pansinin ng dalaga. Mukha naman itong mabait at kung titingnan mong itsura nito at kilos, parang hindi niya naman kayang manakit ng tao. Sunod-sunod na umiling ang pinsan ko. Hindi niya sinagot ang tanong ko. Basta sundin ko na lamang umano ang sinasabi niya. Gawa ng para sa ikabubuti ko lang din naman umano ang sinasabi niya na yon. Pagkatapos noon, inaya niya na akong umuwi sa bahay ni Lolo. Pagkarating nga namin ay nadatnan kong nag-uusap ang aking ina at si Lola Sally. Narinig kong pinag-uusapan nilang tungkol sa kabaryo ni Lola. Sinabi pa nito ni Lola Sally na mukhang may kinulam na naman umano sa baryo nila. Sumabat naman ang pinsan ko sa usapan ng dalawang matanda. Hindi pa siya nakontento, Sir Seth, dahil umupo ito sa tabi ng dalawa at nakipagtsismisan na nga. Ako naman dahil sa wala akong ginagawa ng mga oras na yon, umupo ako at namintana nun.
Ngumangata ako ng pagkain na bili ko sa tindahan. Pasimple kong pinapakinggan ang usapan nila. Ayon kay Lola, paulit-ulit umanong nagkakasakit ang kapitbahay nilang nagngangalang Raymond. Nakailang beses nang dinala sa ospital ang lalaki pero palaging umuuwing walang magandang resultang nakukuha mula sa paggamutang pinagdadalhan. Alam mo, ang hinala ko kinulam yung banatang iyon. Ano ba naman kasi napakakulit. Ilang beses na siyang binalaan ng karamihan na ba'y hindi pa rin matigil-tigil. Wika ni Lola Sally noon. Anong ibig mong sabihin kinulam, Nay? Sino yung kumulam? Tanong naman ni Mama. Sasagot na sana si Lola pero agarang sumabat si Jerome at sinabing, sino pa daw bang kumulam? Wala namang ibang mangkukulam sa baryo nila, kundi si Aling Ignacia lang. Si Aling Ignacia, ang lola ni Sabrina. Hindi lang umano mangkukulam ang lola nito, kundi isa pa itong aswang. Gulat na napatingin ako sa tatlong nag-uusap nang marinig ko ang pangalan ni Sabrina. Pakiramdam ko, ang Sabrinang tinutukoy ng pinsan ko ay ang magandang dalagang nakasalubong ko kanina. Kaagad namang tumingin sa akin si Jerome na para bang ipinapahiwatig niya sa aking tama ang nasa isipan ko. Mabilis na sinaway ni Lola Sally ang pinsan ko at sinabihang maghinay-hinay sa pagbuka ng bungang at baka mamaya may makarinig sa kanya at siya pa ang kulamin dahil sa walang prenong bibig niya. Gusto mo bang mamagay ang bunganga mo, Jerome? Ikaw talagang bata ka. Hindi ka marunong maghinay-hinay. Paano na lang kung may ibang tao ang makarinig sa'yo at ipagkalat nilang sinabi mo? Tapos oras na makarating doon sa maglola, ikaw ang ituturo ng lahat at sabihing ikaw ang pasimuno ng pagpapakalat ng chismis. Saad pa ni Lola Sally at pinanlakihan ng mga mata si Jerome. Tila natakot naman ang pinsan ko. Matapos sabihin niyo ni Lola, bigla itong tumahimik at hindi na nakisali pa sa usapan. So yun na nga, ipinagpatuloy na nila Mama at ni Lola Sally ang naudlot na usapan patungkol sa kapitbahay. Sinabi ni Lola kay Mama na nitong nakaraan ay may nakita umanong maliit na insektong lumalabas sa nagnanaknak na galis ng lalaki. Maya't mayari ng pag-ungol ng lalaki na parabang nasasaktan nito't may pagkakataon pang ang impit itong napapaiyak. Tapos hindi mawala-wala ang mga bangaw na umaali-aligid sa pwesto kung saan nakahiga ang may sakit nun. Kung hindi naman bangaw, ay mga maliliit na salagubang. Nay, pinatingnan na ba nila sa albularyo yung may sakit? Umiling si Lola at sinabing hindi umano. Hindi umano naniniwala sa mga albularyo ang mga magulang ng binata nun. Kaya ayon, hanggang ngayon ay patuloy pa rin sa pagdurusa ang binata't habang lumilipas ang araw, ay mas lalo lamang lumalala ang kalagayan nito. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa pinag-uusapan nila o hindi nun. Habang pinagmamasdan ko kasi si Lola Sally, napakaseryoso niyang magkwento at parang walang bahid ng pagsisinungaling ang lahat ng mga sinasabi niya kay Mama. Bumuntong hininga na lamang ako at kinumbinsi ang sariling hindi totoo ang sinasabi ni Lola. Baka talagang may malalang sakit lang yung tao at kailangang dalhin sa malalaking ospital para matukoy talaga kung anong sakit nito. Matapos kong marinig ang usapan nila ay palagi ko nang nakikita ang dalagat. Napapansin kong panay ang pagdaan niya sa harapan ng bahay. Ang ipinagtataka ko lang, tuwing dumadaan sa bahay ni Lola Sally ang dalaga, ay palaging natataong ako lamang ang mag-isa sa bahay. Gabi-gabi din akong nakakarinig ng mga kakaibang huni at mga pag-atungal. Kapag naman tinatanong ko ang mga kapatid ko kung naririnig ba nila ang narinig ko tuwing gabi ay tanging sinasagot lamang nila, hindi umano. Wala silang naririnig na kahit na ano. At isa pa, payapa naman silang nakakatulog sa gabi nun.
Alam mo kuya, baka guni-guni mo lang yan. Baka nanibago ka lang dito sa probinsya ni Papa. Kaya ano-ano na lamang yung pinagsasasabi mong nararamdaman at naririnig. Wika pa sa akin ng bunsong kapatid kong si Bobby noon. Totoo talagang sinasabi ko. Bahala nga kayo kung ayaw niyo maniwala. Sabi ko pa. Nung sumapit na ang karawan ni Lolo Ronaldo, tumulong ako sa pagkatay ng baboy at sa pag-aasikaso sa kusina. Tulong-tulong kaming magkakamag-anak para mairaos ng masaya ang karawan ng abuelo ko. Pagsapit ng kinagabihan, inaya ako ni Rowel na sumama sa kanila. Pupunta lamang umano siya saglit sa bahay ng kasintahan niya at maibibigay lang. Anya, wag daw akong mag-alala dahil marami naman kaming magpipinsan ng magkasamang pumunta o pupunta sa dulong baryo. Ayoko sanang sumama sa kanila pero pinilit ako ni Jerome at sinabihang sulitin ko na raw mamasyal habang nasa probinsya pa nila ako. Dahil nga sa susunod na linggo ay alam niyang babalik na kami ng pamilya ko sa Batangas. Ayun, pumayag ako. Makaraan ng ilang minuto ay narating na nga namin ang bahay ng kasintahan ni Rowel. Nung papasok pa lamang kami sa bakuran, nakita ko na ang dalagang si Sabrina. Nakaramdam ako ng saya ng mapagtanto kong kapitbahay lang pala ng kasintahan ni Rowel ang magandang dalaga. Sandaling napako ang paningin ko sa dalaga. Dahil sa kahit na simple lamang ang kasuotan niya, litaw na litaw pa rin ang angking kagandahan nito. Nasa bakuran siya noon at nakatayo habang nakatanaw sa kawalan. Maya-maya pa, siguro nararamdaman ng dalaga na nakatitig ako sa kanya kung kaya't humarap siya sa gawi ko. Nang magtama nga ang aming mga mata ay napasinghap ako't biglang lumakas ang kabog ng dibdib ko't nakaramdam ako ng hiya at pagkailang. Mabilis akong nag-iwas ng tingin sa dalaga. Ibinaling ko sa iba ang paningin ko noon. Pero hindi ko alam na napansin na pala ni Jerome na kanina pa ako nakatingin kay Sabrina. Pabulong akong pinaalalahanan ng pinsan kong huwag pansinin ng dalagat. Baka makita ako ng lola nito. Mayari pa umano ako. Sinabi niya pang napaka-strikta umano ng abuela ni Sabrina. Kaya't kung siya umano sa kalagayan ko ay sundin niya ang mga payo ng taong may nakakaalam at nakakakilala sa maglolang may lahing mangkukulam. Sira ka talaga. Tupigil ka na nga sa mga sinasabi mo, insan. Masama ba kung titingnan ko si Sabrina? Hanggang tingin lang naman. Abay, talagang masamang masama. Baka magulat ka na lang may mga butlig ng tumubo dyan sa mata mo. O kaya naman magkakakuliti ka dahil sa kakatitig mo dyan. O kaya naman mamagayang ano mo. Anya pa, at hindi napigilan ng sariling matawa sabay tingin sa baba ko. Walang hiya ka talaga. Ewan ko sa'yo. Maya-maya pa, habang nag-uusap kami ni Jerome, napansin ko ang lalaking nakatayo sa lilim ng poste ng ilaw, nasa hindi kalayuan. Pansin kong masama itong tumingin sa akin na parabang nagbabanta. Siguro, kung nakamamatay lamang ang titig ng lalaking yon, baka ura-uradang bumalagta na ako sa lupa. Dahil sa dayuhan na lamang ako sa lugar ay hindi ko na lamang pinansin ang masamang titig sa akin ito. Sa isip-isip ko pa nga ng mga oras na yon, hindi ko naman kilala yung taong yon at wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Kaya bahala siyang titigan ako ng masama nun. Wala akong pakialam. Kahit pa tumirik ang mga mata niya. Nung ibalik ko ang tingin sa dalaga, wala na ito sa labas ng bahay nila. Marahil ay pumasok na ito, kaya't nakaramdam ako ng konting panghihinayang dahil sa hindi ko man lamang ito nakausap. Ilang sandali pa, bago kami tuluyang pinapasok sa loob ng bahay, nakita kong bumubuka-buka ang bibig ng lalaki na para bang nagsasalita. Tanging ito lamang ang siyang nakakarinig sa sinasabi niya. Anyari doon? Parang baliw. Sambit ko pa. Ano, may sinasabi ka ba, insan? Mukhang minumura mo na yata ako ng palihim.
Sambit ni Jerome. Wala akong sinasabi, uy. Tara na nga. Nag-inuman lang kami saglit sa bahay ng nililigawan ni Ruel. Pagkatapos ay umuwi na rin kaming magpipinsan. Habang naglalakad pa uwi, bahagyang hinihilot ko ng sentido. Nakakaramdam na ako ng pagkirot at parang namamanid ang buong katawan ko noon. Hindi ko alam kung epekto lamang ba ng alak na iniinom namin ng biglang pagsama ng pakiramdam ko o ano. Gawa ng hindi naman masama ang pakiramdam ko kanina bago kami pumunta sa bahay ng nililigawan ni Ruel. Nalasing ka, insan? Pambihira. Ang konti nga lang nung ininom natin may amats ka na kaagad. Wika ni Ruel sa akin nang mapansin niyang hinihilot ko ng bahagyang sentido ko. Para hindi na mangulit pa sa akin ang pinsan ko, sinabi ko na lamang sa kanilang hindi lang ako sanay uminom ng alak, kaya't mabilis lang akong tinamaan. Hinayaan ko na lamang silang asarin ako ng asarin. Pag-uwi sa bahay, kagad nang pumasok ako sa loob ng kwarto para makapagpahinga. Sobrang sakit na talaga ng ulo ko na parang anumang sandali ay babagsak ng katawan ko noon. Kinabukasan pagkagising ko, mas lalong sumama ang pakiramdam ko. Yung sakit ng ulo ko, dagdagan ng sakit ng tiyan. Pagbangon ko ay patakbo na akong nagtungo sa palikuran. Ramdam na ramdam kong masusuka na ako anumang segundo. Saktong pagkapasok ko pa lamang sa banyo, doon na ako sumuka ng sumuka. Habang sumusuka ay nagtataka ako gawa ng napansin kong kulay itim na parang pinaghugasan ng pusit ang mga lumalabas mula sa bunganga ko. Halos abutin ako ng ilang minuto sa pagsusuka. Nangihina na rin ang katawan ko. Nangangatog ang mga tuhod. Nakita ako ni Lola Sally na papalabas ng banyo. Inalalayan niya ako pabalik sa kwarto. Diyos ko! Ano bang nangyari sa'yo, Apo? Bakit namumutla at matamlay ka? Masama ba yung pakiramdam mo? Tanging pagtango lamang ang naging tugon ko kay Lola Sally. Dali-dali niyang tinawag si Mama at sinabi rito ang nangyari sa akin. Mabilis namang sumaklolo ang aking ina't kaagad na inasikaso ako noon. Lumipas ang maghapong yon ay nakahilata lamang ako. Mataas ang lagnat ko at wala akong ganang kumain. Maski tubig nga parang ayaw nang tanggapin ng sikmura ko noon. Kinagabihan ng araw na yon, nakarinig ako ng mahihinang pagkutkot sa labas ng dingding malapit sa bintana. Para bang pusang nagpapatulis ng kuko. Ipagsasawalang bahala ko na lang sana ang ingay na narinig ko nang sa maya-maya pa ay nakarinig ako ng mahihinang pagtawag sa pangalan ko. Boses ng babae ang naririnig ko, Sir Seth. At aaminin kong napakasarap sa pandinig habang pinapakinggan ko yon. Ang paulit-ulit na pagtawag sa akin ng babae. Masakit man ang katawan ko at parang binugbog ng sandamakmak. Marahan akong bumangon at inalam kung saan nanggaling ang babaeng tumatawag. Nang mapagtanto kong nasa labas ng bahay ang tumatawag na yon, parang may kung sino ang bumulong at nag-utos sa aking lumabas at harapin ang babaeng tumatawag sa akin. Sa hindi mawaring dahilan, para akong wala sa sariling naglakad palabas ng kwarto. Pagbukas ko ng pintuan ng bahay, saglit akong tumigil sa paglalakad. Bumulaga sa akin ang napakadilim na paligid. Medyo nakaramdam ako ng kilabot at nagtaasan ng mga balahibo ko sa katawan. Nang maramdaman ko ang napakalamig ng simoy ng hangin na tumatama sa balat ko noon. Saglit kong kinurap-kurap ang mga mata't sinanay ito nang sa ganon. Kahit paano'y may maaninagan ako. At nung medyo may naaninagan na ako marahan akong naglakad palabas ng bahay at ipinagpatuloy ang paglalakad na yon. Muli ay hinanap ko kung saan naroroon ang babaeng tumatawag.
Ilang sandali pa, may naaninagan na akong bulto ng babae sa labas. Habang pinagmamasdan ko yon, hindi ko kayang ipaliwanag ang nararamdaman ko. Nakarinig na rin kasi ako ng mahihinang paghagulgol at sa tingin ko ay nanggaling yun sa babaeng natanaw ko. Marahan akong naglakad papalapit sa babae. Malumanay na tinanong ito kung ano ang nangyayari at bakit nasa labas ito ng bahay. Teka, si Sabrina ba yon? Tanong ko. Di siguro. Baka mali ako. Sabay bawi ko doon. Dahan-dahan kong nilapitan ang babaeng ito. Miss, anong ginagawa mo dyan? 10 oras na ng gabi. Delikado para sa mga babae yung nasa labas pa ng bahay ng ganitong oras. Tanong ko. Noong ilang hakbang na lamang ako mula sa kinatatayuan ng babae, ganun na lamang ang gulat at panghilakbot ko. Biglang lumingon sa akin ang babae. Sa maniwala man kayo't sa hindi, may nagsisikapalang kilay ito. Nagbabaga ang mga matang namumula. Buhaghag ang mga buhok na naglalangis. Sobrang nakakasindag pagmasdan ng babae. Alam kong sa kanya din nanggagaling ang nakakasulasok na amoy na nalalanghap ko na siyang mas lalong dumagdag sa sama ng pakiramdam ko noon. Sisigaw na sana ako at tatakbo pabalik pero sa hindi mawaring dahilan, hindi ko maigalaw-galaw ang katawan ko. Para akong panandaliang na estatwa at kahit anong gawin kong pagbuka ng bibig para magsalita, takot na takot ako. Lalo akong binalutan ng kaba nang mariin akong hawakan ng babae sa braso at ramdam na ramdam ko ang pagbaon ng kuko niya. Sa garalkal na boses ay binalaan ako ng babae at sinabihang umalis na sa baryo bago pa man may mangyaring hindi maganda. Sa bawat salitang binibitawan ng babae ay mas lalo pang dumidiin ang pagkakahawak nito sa braso ko. Pigil ang hininga, takot na takot akong nagpupumiglas na makawala. Pero kahit na anumang gawin ko nun, hindi talaga ako nakawala mula sa pagkakahawak niya. Hanggang sa sunod-sunod na pagyugyug sa braso ko ang siyang nagpabalikwas sa akin ng bangon. Walang hiya, panaginip lang pala. Napatingin sa akin ang ina kong nagsalta. Siya ang gumising sa akin at tinanong ako kung bakit sa balkonahe daw ako ng bahay natulog. Sinabihan din ako ni Lola Sally na sa susunod ay wag raw akong matulog sa labas ng bahay. Baka mapagtripan ako umano. Kung naiinitan na raw ako sa gabi ay mas maigi nang magbukas na lamang ako ng bintana para maibsan ang init ng makatulog ng maayos doon. Gusto ko sanang sabihin sa kanilang tungkol sa babae kagabing may nakakakilabot na mukha pero hindi ako sigurado kung totoo ba yon o sadyang panaginip lang. Halika na sa loob at mag-agahan na. Kamusta yung pakiramdam mo? Masama pa ba? Tanong ng aking ina. Medyo masama pa po ma. Masakit pa yung ulo ko. Para wala akong ganang kumain. Pilitin mong kumain kahit konti. Kahapon ka pa walang kain eh. Wala nang laman yung tiyan mo. Nang nasa kusina na nga kami gaya na naman kahapon. Kahit na anong pilit ang gawin kong kumain, wala talaga. Napakapait ng panlasa ko. Parang mas lupala pa nga atang panlasa ko ng araw na yon. Dahil kung kahapon, kaya ko pang lumunok ng konting tubig kahit papano. Ngayon talaga, hindi na. Tumayo ako at sinabi sa aking inang, mamaya na lamang ako kakain. Na gusto ko pa talagang magpahingat ang bigat-bigat ba ng pakiramdam ko. Na para bang tinatawag pa rin ako ng higaan. Sandali lang anak, kumain ka na muna. Kahit konti lang. Hindi tayo nagbakasyon dito para lang maging alagain ka ha. Napag-usapan na natin yan nung bumiyahe pa lang tayo papunta dito. Huwag na matigas ang ulo. Hindi ko siya pinansin gawa ng
Lutang na talaga ang pakiramdam ko noon. Nagtuloy-tuloy lamang akong naglakad papunta sa silid tulugan. Pero bago pa man ako tuluyang makalabas ng kusina, narinig ko si Lola na inutusan si Lolo na puntahan ng manggagamot para matingnan umano ang kalagayan ko noon. Hindi na raw kasi maganda ang kutob ni Lola Sally tungkol sa kalagayan ko. Nang nasa kwarto na ako, sa hindi sinasadya ay napatingin ako sa braso. Doon ay nakita kong may pasa. Meron din akong galos sa braso. Kumunot ang noo ko, pilit na binabalikan sa isipan ko ang nangyari kagabi. Ibig bang sabihin nun, hindi ako nananaginip. Pero dahil sa nanghina ang katawan ko't masama pa rin ang pakiramdam, binaliwala ko na lamang ang nakita ko at ibinagsak na lamang ang katawan sa higaan hanggang sa nakatulog na muli ako. Makalipas ang ilang oras, nalimpungatan ako nang maramdaman kong may dahan-dahang humihimas sa hita ko noon. Medyo napangiti pa ako dahil sa totoo lang, malakas ang kiliti ko sa hita. Kaya noong maramdaman ko ang kamay na dahan-dahang hinimas ang binti ko, hindi ko maiwasang maglikot. Teka lang, huwag ka malikot. Pambihira kang bata. Kalalaki mong tao ay ang lakas ng kiliti mo sa hita. Boses ng matandang babaeng napapalatak ang narinig ko. Kaya mabilis kong naidilat ang mga mata at tumingin sa matandang yon. Akala kong sino na humihimas sa hita ko. Matanda lang pala. Anong ginagawa nyo? Tanong ko nang makita ko ang matandang babaeng abala sa paghihilot. Patuloy din ito sa pagbulong-bulong nun. Narinig ko ang abuelang nagsalita at sinabihan akong huwag malikot dahil ginagamot umano ako ni Aling Ignacia. Nang marinig ko ang pangalan ay napatingin ako kay Lola Sally nang may pagtataka nun. Sinenyasan niya ako kaya't hindi na ako nagtangkapang magtanong. Mahigit 1 oras din ang gamutang ginawa sa akin bago naalis ang hindi magandang nararamdaman ko. Matapos akong gamutin ay umalis na si Aling Ignacia. Seryoso niyang kinausap si Lola at ang aking ina. Mahina lamang siyang nagsalita kaya hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila noon. Ang napapansin ko lang ay panay ang tingin sa akin ni Mama na para bang ako yung pinag-uusapan. Matapos naman nilang mag-usap ay umalis na ang matanda. Tinanong ko si Mama kung ano ang pinag-uusapan nila. Ayaw sagutin ni Mama ang tanong ko. Bagkos ay nagtungo siya sa kusina at ipinagluto ako ng pagkain, gaya ng ibinilin sa kanya ng manggagamot. Ma, hindi ba ang sabi ni Lola Sally, mangkukulam si Aling Ignacia? Bakit yung matandang yun ang gumamot sa akin? Hindi ba kayo natatakot na baka may gawing hindi maganda sa akin yung matandang yun? Saglit na huminto si Mama sa ginagawa't nagwikang hindi niya rin alam. Bigla na lamang umanong dumating sa bahay si Aling Ignacia. Kinausap si Lola Sally na gamutin ako ng matanda. Nakiusap daw kasi ang apo nitong si Sabrina at hindi tinigilan ng matanda hanggat hindi ito napapayag na gamutin ako. Lahat nga silang nasa bahay ay nagulat sa biglang pagsulpot ng matandang yon. Dahil sa walang makuwang albularyo si Lolo Ronaldo, pumayag na sila sa gusto ni Aling Ignacia. Ani pa nga ni Lola Sally umano, kung sakali mang may mangyari sa aking hindi maganda, sisiguraduhin daw nilang hindi makakalabas ng buhay ang matanda sa bahay. Nagtataka man ako kung papanong nalaman ni Sabrina ang tungkol sa kalagayan ko ay lihim na lamang akong nagpasalamat. Kung hindi sa kanya ay baka nahirapan pa rin ako sa sakit na dinadamdam ko. Kako, personal ko na lamang siyang puntahan sa bahay nila at magpasalamat kapag okay na ako. Kinahapunan, nakita kong aligagang-aligaga na mga magulang ko, maging sina Lola Sally at Lolo Ronaldo ay ganun din. Tipo bang parang may pinaghahandaan silang sakuna. Pagpatak ng 9:00 ng gabi ay doon na ako nakarinig ng
Mga kung anong huni na nagmumula sa likuran ng bahay. Kakaiba yung mga huni o atungal na yon. Halos lahat ng balahibo ko sa buong katawan nagsipagtayuan. Narinig ko ang aking amang nagsabing dumating na raw ang bisitang hinihintay nila. Naihanda na umano ni Lolo Ronaldo ang patalim at lalabasin nila yon. Yung bisita na tinutukoy nila, Sir Seth, gusto umano akong biktimahin. Sa madaling salita, aswang. Mabilis namang pinigilan ni Lola Sally si Papa at sinabihang wag nang lumabas at magiging pabigat lang umano sila ni Lolo Ronaldo sa gagawin ng mangkukulam na si Aling Ignacia. Magsitigil kayo at hindi kayo nakakatulong sa pinaplano ni Ignacia. Ang mabuti pa'y hayaan nyo na ang matandang iyon ang haharap at magbigay ng leksyon sa kung sino mang palaging nambibiktima dito sa atin para ibintang sa kanilang dalawa ni Sabrina. Hindi na nakapagsalita pa si Papa. Agaran na kaming napatakbo sa kusina at kanya-kanyang naganap ng magsisilipang siwang. Nakarinig na kami ng huni ng wakwak noon. Para bang may nagbabangayan at naglalaban sa labas. Nang makasilip na nga ako ay nakita ko mula sa sinag ng liwanag ng buwan si Aling Ignacia. Grabe ang presensya ng matanda. Yung, alam mo kahit matanda na parang hindi natatakot. Pero ang mas ikinagulat ko sa lahat ay nang makita ko ang lalaking kaharap niya. Hindi ako maaaring magkamali. Siya ang lalaking nakita ko noong pumunta kami ng mga pinsan ko sa bahay ng kasintahan ni Ruel. Sa garalgal na boses ay minura ng matanda ang lalaking tinawag niyang Roberto. Sinabihan niya itong kailanman ay hindi siya papayag na maging parte ng pamilya nila ang lalaki o kahit naman ligaw man lamang sa apo niya. Ikaw ang nagbigay ng sakit sa lahat ng mga kalalakihang nagtatangkang lumapit sa apo ko. Kung noon ay hinahayaan lamang kita sa mga pinaggagawa mo, hindi na, puno na ako. Masyado ka ng mapapel, kaya dapat ay putulin na natin ang sungay mo't madala ka na. Manahimik ka. Ilang taon na lang ilalaan mo dito sa mundong ginagalawan natin. Kaya yung nararapat sa'yo sa bahay ka lang at hindi nagpapakalat-kalat kung saan-saan. Dapat ngay sulitin mo makasama yung apo mo dahil balang araw, kukunin ko na siya sa'yo. Hindi porket isa kang aswang na may alam sa lihim na karunungan, matatakot na ako sa'yo. Tandaan mo, Roberto, hindi ka pa bihasa kaya huwag kang mayabang bata. Hindi ako nagyayabang. Sadyang ayaw ko lang talagang may nangingialam sa pagmamay-ari ko. At sinong nagsabing pagmamay-ari mo yung apo ko? Dadaan ka muna sa malamig kong bangkay bago mo makuha yung nais mo. Tumawa lamang ng tumawa ang lalaki. Para bang sayang-saya pa itong nakikitang nanggagalaiti sa galit ng matanda. Aling Ignacia, huwag na ho kayo magbalinis pa. Alam naman nating pareho tayong aswang. Kaya kung ako sa'yo, hayaan mo na ako sa gustong gawin ko at hahayaan din kitang payapang manirahan dito sa baryo kung talagang dito kayo masaya ng apo mo. Yun nga lang, ito ang pakatandaan mo. Darating ang araw na kukunin ko siya sa'yo. Sa ayaw mo o gusto, wala akong pakialam. Bali ang pag-uusap nila ay tinranslate lamang yun ng tatay ko gawa ng yung salita nila yung ginamit nila ng mga panahon na yon. Hindi na umimik pa ang matanda. Pumuka-buka ang bibig ni Aling Ignacia bago umihip sa kawalan. Matapos niyang gawin yon, nagulat ako nang biglang bumagsak sa lupa ang lalaki. Namimilipit sa sakit ng tiyan, nakayukyok. Ilang sandali pa'y isang kisap lamang ng mga mata ko. Ang kaninang lalaking nakayukyok ay bigla na lang naging asong kulang itim na may namumulang mga mata. Nakakakilabot na umaalulong yon at umaakmang susugod na sa matanda. Pero si Aling Ignacia, hindi ko man lang siya nakitaan ng takot sa sarili.
Bago ko pa man nakitang nagharap ang dalawa, dali-dali na akong pinaalis ni Mama mula sa pagsilip noon. Sinabihan niya kaming lahat na bumalik na sa sala at hintayin na lamang ang matanda gaya ng sinabi nito kanina bago umuwi. Ayoko sanang sumunod sa sinabi ni Mama dahil gusto kong makita kung paanong magharap ang dalawa pero yun nga, sayang mangkukulam na aswang. Tapos aswang na may alam din sa lihim na karunungan, di ba? Pero hindi pumayag si Mama. Kaya ayon, hindi ko maididetalye yung pagharap nila dito. Tanging pag-atungal, pag-angil at kung ano-ano pang mga nakakakilabot na huni ang naririnig namin. Tumagal pa ng mahigit kalahating oras ang labanan bago namin narinig na may kumakatok sa pintuan. Si Aling Ignacia. Akay-akay ni Sabrina. Madali namang inalalayan ni Papa ang matanda at pinaupo. Maraming sugat na natamo ang matanda. Marami ding talsik ng dugo sa kasuotan nitong damit. Ang mga halamang dahon na inihanda ni Lola Sally kanina, dali-dali niya itong inilabas tapos inilagay sa palangganita at binuhusan ng maligamgam na tubig nun. Si Sabrina nang naglinis ng mga sugat ni Aling Ignacia. Ako naman ay nakaalalay lamang sa kung ano ang ipapaabot ng dalagang gagamitin sa panggagamot. Wala nang aswang. Huwag na kayong mag-alala pa dahil hindi na noon babalikan pa itong apo mo. Habang ginagamot ni Sabrina ang lola niya, doon ko nalaman na manliligaw pala talaga ng dalaga ang lalaking nagpalipad hangin sa akin ng isang orasyon o mano. Hindi lamang daw ako ang unang ginawan ng masama noon. Halos lahat umano ng mga kalalakihang nagtatangkang lumapit sa kanya, walang pakundangang ginagawa ng hindi maganda ng aswang na ito. Kulang na nga lang ay 24 oras siyang bantayan at pagmasdan ng lalaki mula sa hindi kalayuan. Malaman lang kung sino ang mga lalaking nagtatangkang lumalapit sa kanya o kahit makipag-usap man lang o tumingin. Hindi pinalampas ng Robertong yon. Tinanong ko kung anong nangyari kay Roberto. Ayon kay Aling Ignacia, hindi na umano magtatagal ang buhay nito. Sa dami umano ng natamong sugat noon kesa sa kanya, tiyak, hindi na ito sisikatan ng araw. Nang gabing yun ay marami pa akong natuklasan mula sa dalaga at kung ano ang lihim ng kanilang pagkatao. Masaya ako habang naging kakwentuhan at naging kaibigan na rin ng dalaga. Pero kinabukasan, Sir Seth, bigla naman akong nalungkot. Nag-alsa balutan na pala ang maglola't wala nang nakakaalam kung saan sila pumunta. Sayang, bet ko pa naman si Sabrina.